79 days. Estrata 2000. Tigas. Nakapagmanda na po ba kayo? Meron na po ba kayo mga From Quezon Avenue. mga ornaments? Kayo po ba nakapabili-pabili na? Sir, kain tayo? Sige po. Dinaan ako dun eh. Ganun ka-excited. Hindi katulad last year. Naalala mo last year, na-feel ko si Jose Marizan. Yung sumipilit-pilit pa lang siya ng August pa lang. Di ba lahat ng tao, uy, exciting ah, Christmas na. Ngayon parang nasapawan. Si Jose Marizan. Nasapawan ng maraming sasabihin. Nasapawan siya, no? Tingin nyo, no? Mga kaservisyo. Ano ba? Di ba? Parang, tumilit na konti, pero nawala. Kasi yung kasagsagan ng mga national team, September kasi nagsimula yan. Oo, doon parang masira agad yung maagang Pasko ng mga Pinoy dahil sa mga events na kunapampo. At ngayon, bago mag-Pasko, Halloween muna. Oo nga. Diba? Ito, pinaghahanda na ito lalong-lalo na ng mga bata. So, ba anong kung pupuntahan po, ano rin yung morning po? Hello, narinig mo ba yun? Pupuntahan na daw ngayon. Ako, dito. Binubuhunan ng Party List Coalition dito sa Kamara ang pag-anianda sa party list system sa bansa. Ayon kay Representative Maximo Rodriguez Jr. ng Abasques Mindanao Party List, Vice President ng Party List Coalition Federation Inc. Mayroon isang grupong silang ikinlaga
na magda-draft para sa kanya ay member party list law. Liwanag ni Rodriguez na katanungan ng amyenda ng Party List System Act upang maging mas responsive o nakatutugon sa kanikadalaman na katawang sektor. Sunod na dito ang pagpapalakas sa accountability ng mga party list group sa kanikadalang sektor na pilit sa publiko. Ilan naman ni P3K Party List Representative Bong Teles, presidente ng koalisyon, na pinababaguhin ng sistema para maibalik ang tunay na imahe ng party list at ang tiwala sa kanilang sektor sa kanilang kinakatawan. Naghahalal na rin ang koalisyon ng kanilang mga bagong opisyal na kakatawan na kanila ngayong 20th Congress. Ako po yung Direktor ng Ural para sa PCRE, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH12 Pinky Rigonal. Sa iba pa natin mga balita, isa na ngang ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang tropical depression sa layong 2,205 kilometro mula buyan sa silangan ng South Eastern Luzon. Sabay nitong lakas ng hangin aabot sa 45 km per hour malapit sa sentro at gustong aabot naman sa 55 km per hour habang kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Sabi ng Pag-asa, mababa ang chance na pumasok ito sa loob ng FAR. Pero kung ito ay papasok, tatawagin itong bagyong Idal. Yan ako mga pinakamalalaking balita para sa oras dito. Ang na nakasama ito po si Kyle Puyas sa Caesar H1 ng Pilipinas. Una sa Pilipino. Oras po natin, alas 11:33 ng umaga. Ginagawa pa yun, nakasarap siya. So, so curious ako kung ganda ng picture. Ano po yung ka-expect sa exit? Ang active sa isang family trail ride, meaning pwede mo isama yung batang anak, kaya apo, para ma-experience ito. Para kang inahalo-halo, para paikot dito. Actually, Ano po ba yun? masasabi sa experience pagka Pero iba ayaw kasi pero sige, paano po? Bali nakaupo ka lang gano'n, tapos ay parang pinapaikot-ikot ka pa, bandit, tas paatras. Pagkatapos parang nagtatanungan yung ibang mga konsulat, akala mo magtatamaan kayo, pero hindi naman. Personally, sinubukan ko, and I was pleasantly surprised by the experience. O yeah, kung Mr. Mario, ginawa niya, why not? Kaya mo rin yan. Kaya mo yan. Kasi nakapdaw hindi siya parang yung TikTok na uwi ko sa iyo. So it's more of a, alam mo yung ito parang yan yung Ito pa atras sa abante. Hindi masyado sa video ko, sa kita medyo parang, diba parang hindi ka naman mapapagod. Ayaw. Pero meron po mga bago, baka tulad yung dapat mga classic drives na mayroong kabataan natin, nandun pa rin. O, totoo yun. Yun naman namin, totoo naman na nandun pa rin talaga yung aming mga traditional at saka mga major rights. Pinabitiyanan lahat sa paano lockdown. Kasi, of course, sa mga talagang mga
tayo umakyat sa baba o kaya kung wala sa stadium na hindi nagkala. Pero gaya na sinabi ko kanina, yung free shuttle, ina-upgrade namin siya para mas maganda yung experience ninyo pag habang naghihintay, magsakay at pagkatapos. So, at yung ride system nito ay in-upgrade din namin para sa ganun mas madali namin ma-monitor kung may mga defect or what para hindi na namin patakbuhin at safe para sa lahat. Number one pa rin po, ang safety. Ako yung mga anak ko, mahilig sa roller coaster. Yan talaga ang inaabangan nila. Yan ang gusto nila. Corny na sa kanila yung mga paikot-ikot lang na carousel. Sila yung talagang free. May action figure, may striker na gusto nila yung eclipse. Oo. Sinasabi ko, at saka yung space shuttle. At saka yung lobby line. Kasi may ano yun eh, parang may free fall. Ikaw ba may Okay lang. Kasi kailangan lang ng papalit. ay, oo, minsan nababa siya. Oo. Saka yung rack. O yung Rio Grande Rapid. Opo. Pero yung free fall, meron din yung tower. Wow, sir. Ay, yan ang parang, anong height ng Extreme Tower? It's about 120. 120 feet lang. Solid yun, ang building. Tapos lalo na kung isang ano. Oo, kasi mararamdaman mo. Pundo lang naman. Parang naiiwan yung mura mo sa taas. Naiiwan sa puso sa taas eh. Oo. Wala na pagbabago. Oo. Alright, so ano po po ang aabangan namin ngayong Pasko? Dahil 30 years na, imagine sa age lang natin. Sa age lang. Kasi anak ako sa age ko, 20 na lang. So 30 years of SIC. Ang pinaka-importante talaga ay yung buwan ng October kapag on October 1964, ito talagang anniversary natin of start ng aming 30th year. Kaya for the weekend of October 18 and 19, marami kami inandang mga sorpresa para sa ating weekend. So, sabi no, pag may anniversary kami, isang weekend lang. So, ito weekend day lang. Ngayon, Saturday and Sunday yan. So, baka sa October 18, tinatawag namin ang kami ng Sari Buhay. Magkakaroon kami ng opening concert. Delana, started nursery in the Islamic Kingdom, and then some others whisper at nandun din yung Manila Philharmonic Orchestra later on. Tapos on the 18th, so makita ninyo parang kami yun ang medyo nalikitan siguro. Ngayon sa October 19 naman, meron kami tinatawag na Forever Enchanted Life. That is our 30th anniversary concert na ini-headline naman ng mga OPM forwards like Maroccan Edgar at para sa generation na yan, pangalan nila ng tapos. So, naririnig nila, marinig na alam na sila pala yung kumakanta. So, yung Sunday talaga is we need to run first. That will be at the launch of our new conference ground that can accommodate up to 8,000 people. So, bagong area ito, talagang walkway ito. Then, for both nights kasi meron din kami gagawin for the first time and this is we will have a projection mapping spectacle and we'll be using our software as a speed. So, meron din yung makikita kung puntahan yung Center Kingdom followed by a grand parade leading of course to our pyro musical show, fireworks show na meron yung bago tandang of both Saturday and Sunday. Ayan, so October 18 and 19, Saturday and Sunday, I think the next weekend. So weekend yun. Weekend, hindi na yung weekend na ito, susunod po. So ayan po, abangan po natin yan at baka pwede nyo lang i-schedule. Ano oras po uwi na po siya sa Enchanted and no oras po siya hanggang anong oras? At magkano na po ba ngayon ang entrance? Nagbubukas na siya ng Kingdom ng 11 a.m. at usually we close at 8 p.m. But on days like this that we are having an entertainment, we can extend up to 10 p.m. Okay. So, at saka sa ngayon, ang aming rate pa rin ay nasa 1,900. Run rate namin. For more details about the different rates, it's available naman on social media and website na internet. Kasi yung kids mas mababa. Oo. Mas mababa yung sa kids. At saka meron din sa mga teacher rate. At para doon sa gusto, parang limit
meron kaming annual pass, no? A magic card. For each certain amount, and it gives you free access to exam, free and priority access. Oo, Tapos priority. sa exam of 1 year. Meron pa rin po yung priority. Yung parang fast ganyan. Ayan, okay. So, kasi I'm sure ngayon na papadapit na ang Pasko, yan talaga, parte na ng Pasko ng Pinoy, ng pamilyang Pilipino. Ito po nga, Enchanted Kingdom. At mabuhay po kayo, Sir Mario. And congratulations, good luck po. Happy 30th anniversary po. Thanks, sir. Thank you, sir. Yan po si Mr. Mario Mama. Kung hindi sa kanya, wala tayong Enchanted Kingdom. Ang chairman at presidente po ng Enchanted Kingdom. Mamaya po, abangan niyo naman sa Dr. Servicio, ang ating eksperto po ay tungkol po sa prostate, no? Urologist po ang aming doktor po tayo po kayo tungkol sa prostate cancer at mga concern sa inyong prostate. Magbabalik po ang Dr. Servicio Nina Corpus at Rick Gusto. Magbabalik ang sa Yapon sa CMM Radyo Patong 630. Basta AM CCMM. Kasi maganda ang morning walk tuwing Lunes hanggang Biyernes. Tulad ang mainit na mga balitang hatid ng Radyo Patong Balita Alas 4. Kasama sila Robert Malo at Dave Brad. Ikot naman sa buong bansa ninyo ang malaman para mainit ng mga napapataon at umaransyadang mga ulat sa Ronda Pasada. Alas 5 na madaling araw. Magiging pagkulitan at balitaan. Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga. Nasasamahan pa ni Boris Victoria ng alas 7:30 ng umaga. Sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahon ulat ng Radyo Patong Balita Alas 7. Kasama sila Alvin L. Chico at Boris Victoria. Magpagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan. Robert Malo at Boris Victoria alas 8 ng umaga. Tatapat naman ng witty tandem nila Peter Busni at Picarano ang mga inisyu ng bayan sa Balitaktakan alas 9 ng umaga. Gawin ang ipagpalad na pag-iipon ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan. Kabayan, Boris Castro, sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susunod pa ng nag-servisyo with Tina Coffee, kasama si Nick Pusto, alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ang tanghalin, bukan ang mga nagpapagang headline mula Luzon, Visayas at Mindanao sa headline. Ngayon, kasama si Jen Hernandez at Rita Mato. Mga baunin talaga ang hindi ikaw at hapon sa magkasama mo ang CCMM Radyo Patong 630 at CCMM Tulagi Radyo. Young Gun Congressmen, suportado ang panawagan ng Pangulong Marcos na dapat ay evidence-based ang investigasyon sa flood control anomaly. Detalye ng balita natin ni Radyo Pato, Winnie Delgado Jr. Maraming salamat sa inyo, sa kayo ng mga member ng Yanga sa mababang kamuluan sa panawagan ng Pangulong PCM para sa isang evidence-based investigation. Galing sabay sa ginagawang investigasyon sa anomalya ng flood control project. Sa ganitong panindigan alam ng Pangulo ay nagpapakisalabang na mataas ang pamantayan sa hulog zone at sa pananakita ng mga tunay na nagkasara sa pagsusay ng pondo ng bayan. Ayon kay Deputy Speaker Jacob Poon, ang panindigan ng Pangulo sa matibay na ebidensya sa anim na matalos-talos na pagkusga ay nagpapakisalabang ng disiplinadong pamahalaan kung saan inuuna ang kapatokanan. Sabi naman ni La Union Representative Paulo Ortega, ang ganitong uri ng disiplina ay mahalaga upang ma-resolve para maayos ang problema at maihatid ang tunay na solusyon sa problema sa kapakanan ng mga Pilipino.
dagdag naman ni Representative Garcia Alonso ang panawagan ng Pangulong Pilipino may tugma sa kung paano nila pinapahalagaan ang katarungan at pananagutan na gaya ng ginagawa nila sa Lanao del Sur. Kailangan na nilang maging mapagbantay para masigurong ang pondo na para sa paglusong ay tunay na mapapakinabangan ng sabay ng Pilipino. Sa kanyang latest podcast, sinabi ni Pangulong BBM na dapat itulong ang hustisya na may integridad at kredibilidad para manatili ang tiwala ng publiko dahil ang Pilipinas ay isang bansa ng makapatan. Ngunit sinayang dyan ang kanilang suporta sa mga bangin na pananagutan, matapatan at mabuting pamamahala lalo na sa mga pagawain bayan. Yan ang mga balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Pagnoong Willie Delgado Jr. CCMM. May nangyari, pinakaripot ang alas CCMM. Ilang payo, Dr. Servisyo. O eto, bukod kay Dr. Marita, na naurong rin. Ito rin, naurong rin po. Pinugunita. Kasi yung Prostate Cancer Awareness Month, nitong September. O, kaya medyo na-delay po tayo ng konti. Pero at dyan pa rin siya dahil ang prostate cancer po, naku, never know. Kasama po natin ngayon ang urologist ng University of the East, Ramon Magsaysay Medical Center, Dr. Ryan Caputa. Magandang umaga sa inyo po. Magandang umaga. So, okay, prostate. So, lalaki lang ang may prostate. Oo. So, ano po ba ang function? Nasaan ba itong prostate? Ang prostate ay hindi makikita sa labas ng katawan. May para sa mga kalalakihan lamang, kung lalaki lang may prostate gland. Ito po ay gumagawa ng seminal fluid. Pero nakakapa lamang ito kapag sinusot ang sandalili, damhan, at kinakapatutok ko. Wala ma-examine ang isang prostate gland. Physically, like you can see it by ultrasound, by other imaging like an ultrasound, MRI, so yan po. Ang normal na laki niya ay parang laki-laki na ng sinigwela, so walnut, so around 2 bigger breasts lang siya. Pag lumalaki, nakaka-apekto siya sa pag-iisip, nagkakasito kasi kapag nagkakaedad ng mga lalaki. Opo. So Ryan, bakit po mahalaga ang sabi ng prostate sa mga puso? Ang kahalagahan nito ay muna-muna ay para maiwasan at para ma-screen out ang nakakatakot na prostate cancer. So just like any other cancer, dapat natin ma-screen out ito kasi ito ay nag-uumpisa na maaaring wala kang nararamdaman. Pangalawa, iniisip siya kapag nasa mga target ages na as early as 6 years old at kung merong lahi ng pamilya ninyo na may prostate cancer, Ito po? So mga blood therapy natin, May tumatawag sa akin. magpaagang Kaya po sir, ingat po. God bless po. agad Ingat po. Salamat po. Ano, early sign. Natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat po at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng separate ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna, pansamantala po. This is Japan, the Philippine Channel. Ang inyo pong Nicole. Paalam po.